Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa wala. Bali na pag-usapan na natin ang tungkol sa kapangyarihan, kakayahan ng mga jin. Dito naman tayo sa kahinaan. Ano ba ang kahinaan ng mga jin o mga syaitan? Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Surah An-Nisa, Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Tunay na ang balakin, ang pakana ng syaitan ay sadyang mahina. Walang kapangyarihan ang mga syaitan laban sa mga matutuwid na alipin ng Allah. Sinabi sa Quran, Inna ibadi laysa laka alaihim sultan wa kafa bi rabbika wakila. Katiyakan ang aming alipin na mananampalataya na malinis ang kanilang layunin sa paniniwala na sinunod nila ako, ay wala kang kakayanan na iligaw sila, at sapat na ang iyong Rabb o Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang tagapangalaga at tagapagkupkop sa mga mananampalataya na ilayo sila mula sa panlilinlang ng syaitan at sa kanyang pagmamayabang. Innama sultanahu ala alladhina yatawallawnahu walladhina hum bihi musyrikun. Magkagayon pa man, ang kanyang kakayahan ay sa mga yaong lamang itinuturing siya bilang kanilang kaagapay at sinusunod nila ang kanyang kagustuhan, at dahil sa pagsunod nila kay syaitan ay nagtatambal o sumasamba sila ng bukod pa sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Alam tara anna arsalna shayatin. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Alam tara anna arsalna shayatin asyayatina ala al-kafirina ta'uzzuhum azza. Hindi mo ba nakita, O Muhammad, na kami ay nagpadala ng mga syaitan laban sa mga walang pananampalataya sa Allah at kanyang mga sugo, upang sila ang kumontrol sa kanila at ilayo sila sa pagsunod sa Allah tungo sa paglabag. Surat Maryam. Number 2 na kapangyarihan ng kahinaan ng mga jin, binigyan ang syaitan ng kapangyarihan labang sa mga mananampalataya dahil sa kanilang mga kasalanan. Ang pahayag na ang Allah ay kasama ng qadi, ibig sabihin ng qadi yung hukom, hanggat siya ay nagiging hindi makatarungan. Kung siya ay humahatol ng hindi makatarungan, iniiwan siya ng Allah at hinahayaang makasama niya ang syaitan. Maaring isalin sa Tagalog bilang ang Allah ay sumasama sa hukom hanggat hindi niya ginagawang hindi patas ang paghukom. Kapag siya ay humukom ng hindi patas, iniiwan siya ng Allah at hinahayaang makasama niya ang mga demonyo. Number 3 na kahinaan ng mga jin, ng mga syaitan, takot ang ilang mga syaitan sa mga mananampalatayang tao. Sinabi ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Inna syaitana la yakhafu minka ya Umar. Sinabi ng sugo ng Allah, tunay na ang syaitan ay natatakot sa iyo, o Umar. Ibig sabihin, ang syaitan ay takot kay Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, Amirul Mu'minin. Sinabi ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam din, Inni lara'a syayatin al-jinna wal-ins tafirru min Umar. Nakikita ko ang mga demonyo mula sa mga tao at sa mga jin na tumatakbo palayo kay Umar bin Khattab. Sinabi ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Innal mu'minna
la yaqbilu ala nasiyati syaitanihi kama yaqbilu ahadukum ala nasiyati jamalihi fi as-safar. Isinalin sa Tagalog, ang mananampalataya ay maaaring humawak sa kanyang buhok, sa kanyang ulo ng kanyang ang mga mananampalataya ay maaaring humawak sa buhok o ulo ng kanyang demonyo, tulad ng paghawak ng isa sa inyo sa pangharap na buhok ng kanyang kamilyo habang naglalakbay. Number 4, kahinaan ng mga jin at shayatin. Ang mga jin ay napailalim sa kapangyarihan ng Nabi Sulaiman alayhis salam. Sabi pa sa Quran, wa minal jinni may ya'malu bayna yadayhi bi'idni rabbih wa may yazighu minhum an amrina nudhiquhu min a'dhabis sa'ir. At ipinasailalim din namin sa kanya, kay Sulaiman, ang mga jin, gumagawa sa kanyang harapan sa kagustuhan ng Allah. Na kung kaya sino man ang tatanggi mula sa kanila sa mga jin, sa aming kautusan ay aming ipinag-utos sa kanila na pagsunod kay Sulaiman. Sino man ang tumangging sumunod kay Sulaiman, ay ipapatakim namin sa kanya ang parusa ng naglalagablab na apoy. Ibig sabihin, sino man sa jin ang tumangging sumunod, sino man sa jin ang tumangging sumunod kay Sulaiman alayhis salam, ay paparusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng naglalagablab na apoy. Number 5, hindi nila kayang gumawa ng himala. Sabi ba dito, wa ma yanbaghi lahum wa ma yastati'una. At ito ay hindi angkop sa kanila, at hindi rin sila magkakaroon ng kakayahan para rito. Siyempre mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang himala, ang mga ayat ay nanggaling sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya paano sila makakagawa ng himala ang mga shayatin? Hindi sila makakagawa ng himala. Sinabi number 6, hindi nila kayang gayahin ang anyo ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna ash-shaytana la yatamathalu fi surati. Tunay na pag nakita mo ako sa iyong panaginip, tunay na nakita mo ako, maliban dahil ang syaitan ay hindi kayang gayahin ang aking anyo, sabi ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siyempre, kailangan ang nakita nating Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa ating panaginip ay dapat na kamukha ng mga nasa libro ng hadith. Yung mga libro ng hadith, kung ano ang description ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa libro ng hadith, dapat ganun ang mukha at itsura ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi pwede magpakita sa iyo na blondie yung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi naman blondie ang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, shaitan yun. Hindi yun ang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Number 7, ang mga jin ay hindi kayang lumampas sa isang tiyak na limitasyon sa kalawakan. Sinabi dito, ya ma'syaral jinni wal insi istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. O kayo mga grupo ng mga tao at mga jin, kung kayo ay may kakayanan na takasan o lampasan ang hangganan at pinagpasyahan ng Allah subhanahu wa ta'ala, hanggang doon lamang kayo, hindi nyo ito malalampasan. Ibig sabihin, hindi nyo malalampasan nyo sa lupa, hindi nyo, ulitin natin na. O kayong mga grupo ng mga jin at tao, kung may kakayahan kayo na takasan at lampasan ang hangganan at ang pinagpasyahan ng Allah na kayo ay hanggang doon lamang,
nalalampasan nyo ang lugar ng mga kalangitan at kalupaan ay gawin nyo. Subalit wala kayong kakayahan hinggil dito maliban na lamang sa pamamagitan ng kaharian at kapangyarihan, katibayan at kautosan mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi sa number 8 na kahinaan ng mga jin, hindi sila makakakain pag magbismillah tayo. Ibig sabihin, kasi pag hindi ka nagbismillah, kumakain ang syaitan kasama mo. Ito po ang hadith sa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sabi ng an Umar bin Abi Salama radhiyallahu anhu qala kuntu ghulaman fi حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تتيش في الصحفة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك فما زالت تلك نعمتي بعضا وكان رجل من الأعراب يأكل ولا يسمي فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بسم الله في أوله وآخره قال فأخذ رجل يأكل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إن الشيطان كان يأكل معه فلما سمى بسم الله خرج من جوفه فقاء ما في بطنه رواه Abu Dawud wa Nasai. Sinabi ni Umar ibn Abi Salama, ako ay isang batang lalaki na nasa pangangalaga ng sugo ng Allah. At ang aking kamay ay palaging gumagalaw sa plato. Ibig sabihin, lahat ng inaabot niya kahit malayo. Kahit malayo doon sa plato, malayo sa kanya, inaabot niya. Sabi ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o ghulam o batang lalaki, sabihin mo ang bismillah. At kumain ka gamit ang iyong kanang kamay, at kumain ka sa pagkain na malapit sa iyo. Huwag kang aabot-abot pa doon sa mga malalayo, ibig sabihin doon. Sabi ni Umar, hindi ko na kailanman nakalimutan ang payo na ito. May isang Badawi, ibig sabihin Arab, ibig sabihin Bedouin, yung tao ng disyerto, na kumain nang hindi nagsasabi ng bismillah. Tumingin sa kanya ang sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam at sinabi, sabihin mo ang bismillah sa simula at sa huli. Bismillah fi awwalihi wa akhirih. Nagsimula ng kumain uli ang lalaki kasama ng sugo ng Allah. At sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talagang ang syaitan ay kumakain kasama niya. Ngunit nang sabihin niya ang bismillah, lumabas sa kanyang tiyan at sinuka niya lahat na nakain niya. Ibig sabihin, pag nakakain ka na hindi ka nag-bismillah, kumakain din ang syaitan. Pero pag binigkas mo ang bismillah fi awwalihi wa akhirih, maisusuka niya lahat na nakain niya. Yun. Ito ang gawin natin mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Sa umpisa, bismillah, para hindi makakain ng syaitan. Kung makakain mo ng syaitan, bismillah fi awwalihi wa akhirih, para mailabas niya. Pangsyam na kahinaan ng mga jin,
hindi makakapasok ang mga syaitan sa bahay pag nagbismillah. Sabi dito, sabi ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ar-rajulu baitahu fa dzakara Allahu 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi qala asy-syaitanu la mabita lakum wala 'asha. Sabi ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag pumasok ang isang lalaki sa kanyang bahay at naalala niya ang Allah, ibig sabihin nagbismillah siya sa kanyang pagpasok at sa kanyang pagkain, sinabi ng syaitan, wala kayong matutuluyan at wala kayong makakain. Hindi rin nila maaring buksan ang pinto na nakasara at ang pangalan ng Allah ay nabanggit dito. Sinabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza kana junhul layli aw amsaytum fakuffu sibyanakum fa inna asy-syaitana tantashiru hina idin fa idza dhahaba sa'a min al-layl fa idza dhahaba sa'atun min al-layli fahulluhum faghliqu abwaba wadhkuru ismallahi fa inna asy-syaitana la yaftahu baban mughlaqan wa auqu qirabakum wadhkuru ismallahi wa khammiru aniyatakum wadhkuru ismallahi walau an ta'rudu 'alaiha syai'a wa atfi'u masabihakum. Kapag dumating ang gabi o kapag sumapit na ang takip silim, panatilihin ang inyong mga anak sa loob ng inyong bahay, sapagkat ang syaitan ay kumakalat sa panahong ito. Kapag lumipas na ang isang oras ng gabi, maaari na ninyong palabasin ang inyong mga anak, isara ang mga pinto at banggitin ang pangalan ng Allah, sapagkat ang syaitan ay hindi makakapagbukas ng isang pinto na nakasara. Takpan ang inyong mga sisidlan ng tubig at banggitin ang pangalan ng Allah. Takpan ang inyong mga sisidlan at banggitin ang pangalan ng Allah. Kaya't maglagay lamang kayo ng isang bagay sa ibabaw nito at patayin ninyo ang inyong ilaw. Pwede pong, number 11, pwede po silang mapatay, mahuli o mapinsala. Pwedeng mapatay, mahuli o mapinsala ng tao ang mga jin. Merong mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sahabi, nakapatay siya ng jin na nag-anyong ahas. Tapos ang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hinuli din niya, nahuli niya ang isang jin. Number 12, ang mga kafir na jin ay paparusahan sa Jahannam ng mga malaika. Sabi dito, walaqad zara'na li jahannama kathiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika al'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Katiyakan aming inilikha para sa impyerno ang karamihan sa mga jin at mga tao. Sila ay mayroong mga puso na hindi marunong makaunawa at sila ay mayroong mga mata ngunit hindi na nakakakita. Sila ay mayroong mga tainga ngunit hindi nakarinig. Sila ay parang hayop. Sila ay katulad ng hayop, mga hayop. Subalit sila ay higit na naliligaw. Sila yaong mga hindi nagbibigay pahalaga sa mensahe ng Allah at ng kanyang suko. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Wa sallallahu alaihi wa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.